May kasabihan po tayo sa batas, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. Bagsak agad mga kababaya, inamin niya, nagkamali siya sa pagsama kay Laila de Lima. Kung nagkamali siya sa pagsama kay Laila de Lima, malamang lahat mali. Mali man talaga lahat kasi gawa-gawa man lang ito mga kababayan ni Atty. Baligod kasi nasa likod niya, alam na ninyo kung sino. Gustong siraan natin politika, mga kababayan, yung ICC case ni Digong. At pati, gustong ipahid, idama yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito na nagbayad. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nasa ombudsman na si Atty. Baligod. Yung affidavit daw ng mga Marines, isasubmit niya sa ombudsman. Lawyer Levy Baligod arrives at the office of the ombudsman to file a document. Baligod earlier claimed that former Marines or Navy personnel served as bagmen and security aides or delivered 805 billion to President Ferdinand Bongbong Marcos, former House Speaker Martin Romualdez, and former Ako Bicol Party List Representative Saldico. At sabi, pati sa ICC, isasubmit daw nila. Di submit ninyo. Sinong tinatakot ninyo? Siyempre, mas maganda nga isubmit ninyo para makross-examine. At sigurado, pag na-cross-examine yan, kukulaps ang mga narratives ninyo. Ngayon pa nga lang, bagsakan na. Yan, patunay Binawi ni Atty. Baligod, TV5 News. I want to make it clear at this point that if it could be an oversight for me na nakasama siya, si Laila de Lima, sa lista ng Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-malitang kickback. Pwedeng error on my part. Inamin ng abogadong si Atty. Levy Baligod na error o nagkamali lang siya nang isama niya sa listahan ng mga mamabatas na nakatanggap umano ng mali-malitang pera si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Taliwas yan sa laman ng affidavit ng mga nagpakilala umanong dating Marines at tauhan umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Pero ang binanggit kasi nila noon, nakakasama siya sa mga meeting patungkol sa ICC. Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Pwede pong error yon on my part. Payag ni Baligod sa programang ni Ted Filon and DJ Chacha. May kasabihan po tayo sa batas, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. Bagsak agad mga kababaya, inamin niya, nagkamali siya sa pagsama kay Laila de Lima. Kung nagkamali siya sa pagsama kay Laila de Lima, malamang lahat mali. Mali man talaga lahat kasi gawa-gawa man lang ito mga kababayan ni Atty. Baligod kasi nasa likod niya, alam na ninyo kung sino. Gustong siraan natin politika, mga kababayan, yung ICC case ni Digong. At pati, gustong ipahid, idama yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito na nagbayad. You see? Nag-react na rin si Janet Garin, isa sa mga napangalanan doon. Ang daming sinama sa lista ng mga congressmen. Yes, sabi ni Janet Garin, fake news again, clearly fabricated and baseless. Who delivered? Where and when? Yan ang tanong niya. Obviously, hindi nila masasabat because it's fake information.
and patalang diversion sa tuod nga mga issues subong. No wonder the press con was not attended and carried by reputable outlets. Ang nandun lang, net 25 po. Tapos yung mga DDS vloggers, tulad ni Jason Za, ngayon, pinick up na lang ng mainstream media kasi kinuna ng reaksyon. Pero hindi pumunta doon sa press con mismo ni Anthony Baligon. Ngayon, siyempre, pinakalat na nila, pinatulan na ng mainstream media. Pero hindi nangangulugan. Naniniwala yung mainstream media sa kanila. Kino-cover lang yung kwento. Ito naman yung statement ng Makabayan Black kasi kasama yung mga Makabayan Blacks sa nilista ni Baligod. Sabi dito, 3 former members belonging to the leftist Makabayan Black on Tuesday called the allegations of persons claiming to be ex-Marines as diversionary, saying they are intended to draw people's attention away from former President Duterte's ICC hearings and Vice President Sara Duterte's impending impeachment proceeding. In a joint statement, former party list Representative Franz Castro of AC Teachers, Arlene Brosas of Gabriela Women's Party List, and Raul Manuel of Kabataan also denied they benefited from alleged kickbacks from anomalous flood control projects. They said the ex-soldiers' allegations are a desperate attempt to divert attention from the serious criminal charges facing Rodrigo Duterte at the ICC and the upcoming impeachment proceedings laban kay Sara. Mariin naming pinabubulaanan ang mga paratang na to. Malinaw ang track record ng Makabayan na hindi nagpapayaman sa pwesto. These are fabricated charges designed to intimidate us and to undermine the people's quest for truth and accountability. Di ba, mga kababayan? Sabi pa sa kanilang payag, this is a classic Duterte playbook. When cornered by evidence of their crimes in corruption, they manufacture lies and attack their accusers. It is telling that the statements specifically targets Makabayan representatives who has been active participants in the Quadcom hearings, in-house investigations that expose the Duterte's corruption and abuses. Ito ay malinaw na pagiganti at pagtatangkang patayin ang credibility ng mga kumilos upang ilantad ang katotohanan. The accusations are nothing but chismis and guilt by association, devoid of any concrete details or evidence. They added that an unsigned statement has no legal value and exposes the desperation of those behind this black propaganda. Why release this now? Precisely when Duterte faces ICC proceedings and Sara Duterte faces impeachment, sabi po ni Castro Brosas in Manuel. The Filipino people will not be fooled by these diversionary tactics, anya. The Dutertes cannot escape accountability for their crimes by manufacturing lies against those who dare to speak truth to power. Makabayan will not be silenced. We will continue to fight for justice and to hold the corrupt and the powerful accountable no matter how many false accusations they throw at us. Diversionary tactics man talaga po. Mga kababayan, malinaw. Tinaon dito sa trial ni Digong at saka impeachment ni Sara para ang pag-usapan po yung fake news nila. Maganda ang hanap buhay mga kababayan ni Baligot at nagkahanap buhay din yung mga walang trabahong Marines, ex-Marines daw po. Tapos sigurado, after na mag-appear ito sa Senado, resolusyon ni Amy Marcos, pag i-cross-examine na, hindi na po yan haharap, magsisipagtago na, ayos na niya, na-accomplish na namin na niya yung aming misyon. Tulad ni Gutesa, hindi na nagpakita. Ay, naga. Mga kababayan talaga. Ito naman yung pahayag mga kababayan ni Chairman Joel Chua na isa din sa mga isinabit. House leaders on Wednesday ridiculed the accusations aired by persons claiming to be ex-Marines, saying they are part of
political and are intended to muddle Vice President Sara Duterte's impending impeachment hearings. The timing niya is suspect. The allegations are intended to discredit the members of Quadcom and the Justice Committee which will hear the impeachment of BP Sara, sabi po ni Manila Representative Joel Chua. Pag-uusapan po namin yan, he said, when asked if they would consider filing charges against their accusers. Chua chairs of the House Committee on Good Government and Public Accountability in last Congress, the multi-panel Quadcom, and his committee conducted extensive inquiries into BP Duterte's alleged misuse of 612.5 million pesos in confidential funds. Sabi naman po ni Deputy Speaker Paulo Ortega of La Union, said critics should refrain from peddling unfounded narratives dismissing the alleged allegations as baseless. Sabi po ni Ortega, mahirap talaga kapag meron kang sariling mundo. Dilulo ang tawag sa mga ganyan. Hindi natin masyadong binibigyan ng pansin kasi wala namang katotohanan yon. Yun lang po, huwag tayong dilulo, sabi ni Ortega. Kita ninyo mga kababayan, mga uto-uto lang yung mga papatol dito sa kwentong kutsero ni Attorney Baligod mga kababayan. Ito, pa-interview siya kasi nandun sa ombudsman. Pineke ang pirma ko, walang kredibilidad, sina Ben Harloy. Normal po yun na depensa nila. Kaya po minarapat namin na idulog ito sa tamang ahensya ng gobyerno, ang Office of the Ombudsman, dahil ito lamang ang pwedeng magsagawa ng isang investigasyon. Maganda to. Para i-cross-examine sila. Ombudsman, dun sa mga, may ganun ba na napabanggit si Ombudsman pagkatapos kay Ombudsman pa kayo nagpunta? Oo, nabanggit si Ombudsman na Tinanggal siyang abogado noon ni Ben Horloy, remember? Sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Wala naman silang pinuntahang public office eh. Kaya, sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Diba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso, o sa... Bakit hindi? Nagpatawag na si Jaime. Kailangan pumunta ka doon para ma-cross-examine. Well, makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC. Siya ang alter ego ng presidente at ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sir, ano pong violation nun? Ano pong violation ng pakikipag-usap niya? You know, if you look at Republic Act 3019, if you cause undue damage to a person, you... Well, I will not tell you now the possible connection. Kasi merong kidnapping silang kinaso yung pamilya ni Duterte. Alam na ninyo mga kababayan kung sino nasa likod, di ba? Kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Kaya ayoko munang magkomento dyan. Sir, may nagpupondo raw sa inyo. Meron daw nasa likod ninyo, kaya kayo kumikilos ito. Ano po sa mga dito, Attorney? Katulad ng sasabihin ko kanina pa, normal na akusahan nila ako ng kung ano-ano na may nagpondo sa akin. Kung pwede rin Alangan, wala. ilabas nila yung Gagawin mo yan? ebidensya nila na ako ay pinopondohan. I can open my bank account, they can inspect it, anything. Welcome tayo dyan. Sir, yung pera na nag-pick-up, so hindi daw yung amount parang hindi siya accurate kasi yung sinasabi doon sa national budget, parang
ang sinasabi ni Okay. Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan. Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no? Yung mga irrigation projects kasi ang pinupunto lang niya yung flood control eh. Pero meron tayong irrigation projects na maraming ghost diyan. Okay, at makikita nyo naman, at kahapon lang naglabas ng statement si Congressman Erice na di umano yung 2 billion na confidential fund ng customs ay kinuha daw ng ating presidente, no? So maraming pwedeng panggalingan. Halimbawa, yung aligasyon na yung Bucor chief ay nagdala ng pera kay Saldico, no? Eh hindi naman yun galing sa flood control. And even assuming na flood control lang, ang total niyan mga 1.3 trillion eh, ang flood control fund, 1.3 trillion. Eh kung makita nyo yung sa PDAP scam, 60 to 70% ang kinukuha ng mga mambabatas. Kaya yung sinasabi niya, 70% ng 1.3 trillion is about 800 billion. That is accurate. Kasi nga, binase ko yung statement ko na yan dahil 3 hanggang 4 na beses ang mga dating sundalo na ito, ang sinasabi nila na nagde-deliver sila sa Forbes Park 3 to 4 times a week at hindi bababa ng 20 na bagahe kada delivery. At Sabi ni Ping Lacson, mga 13,000 daw na bags. Ang 805 billion. hindi ko po alam. Walang sinasabi. Kasi diba sir, sabi niyo, pera ni Sandy ko, ginagawang bribe sa mga public officials, para saan? Wala po kaming sinasabing bribery ha. Ang sinasabi ng affidavit nila ay nagbibigay ng pera si Saldico sa mga government official na ito. Kaya pag makikita po ninyo yung referral ko sa ombudsman, there is a possible violation of RA 3019 at saka 6713. At ang klaro na sinabi ko, maaaring makita rin ng ombudsman kung mag-imbestiga later na po pwedeng may violation sa malversation at saka bribery. Bakit sila bibigyan ni Sandy ko? Yun po ang lalabas sa investigasyon. Attorney, ano yung naging vetting process natin para dun sa mga statement, ilang buwan, ano yung mga naging challenge? Okay, may mga kinausap akong ibang kasamahan nila na sa ngayon ay yung iba ayaw nilang lumabas, no? At nagbigay pa nga sila ng mga litrato eh. Maliban sa binigay sa akin ng mga 18 na ito, ay may iba pa silang ibinigay sa akin na pati dokumento. No? Yun ang vetting process na ginawa ko. At nag-umpisang makausap ko sila October pa lamang, no? So November, December, January lamang po sila nag-decide na gusto nilang ilabas ang kanilang nalalaman dahil po sa isang insidente na dinamdam nilang lahat. Meron silang isang kasamahan na namatay ang kanyang apo sa ospital, 2 years old. Dahil walang maibigay na gamot yung hospital sa apo niya. At namuni-muni niya na ang dahilan na walang pondo ang ating mga ospital ay dahil nga ninanakaw ang pondo. Sir, sabi May emotional touch pa. na magkakaroon kayo ng mga paglalatag ng mga ebidensya bukod dun sa pictures tsaka sa statement ng mga marino. Ano po yung bagong ebidensya na inilatag niya sa referral po ngayong umaga? Okay, itong nasa affidavit kasi nila, ang tinatawag namin dyan ay allegation of ultimate facts, no? Ultimate facts. Pagdating po ng investigasyon ay doon lalabas yung mga specifics, yung mga details, yung mga detalye. Okay po, thank you so much. Matesting mga kababayan kung tatayo ang mga aligasyon na to once na na-examine yung mga dokumento. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matawa sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan niyo itong cancer survivor. Siya po si Yulitan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster, trusted by survivors. For inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ito pa yung isa pang business niya, mga kababayan, smart home, free pub, fast to install, movable and expandable, eco-friendly po. For only 175,000 pesos per unit, lilipat ka na lang. Perfect for your vacant lot or business space. Best for apartment, Airbnb business, resorts and beach houses, mini coffee shop business, construction site, offices, barracks, office buildings, dormitory building, hotel room, accommodation, beach houses, warehouse, stockroom, restaurants, food stall business, hospital, clinic, staff houses. Ang inclusion niya po, may electric wiring na siya, light, switch, outlet, 2 UPVC, window, 1 steel door, galvanized frame cement boarding flooring with insulation installed in walls and ceiling. Installation and delivery fee will depend on your location dito sa Bicol. For your orders, mag-contact lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas, 09770-982884. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Sa mga mahilig naman po sa magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.